Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating unang gawain ng Thursday midweek service. No, isang bagay na dapat po nating makita yung kahalagahan ng midweek service. No, maging sa mga nanonood po sa atin, dahil ibig sabihin po yung gitna ng araw o yung gitna ng araw ng linggo, nagtitipon-tipon po tayo para po sa pag-aaral ng Word of God. Hindi po sapat na linggo lang tayo nakakarinig o kumakain ng Word of God. Imaginin mo kung ikaw'y kumakain ng isang beses lamang sa isang linggo, sigurado manghihina ka at papayat. No? Magiging malnourished ang iyong physical. Ganon din po sa spiritual. Kailangan po, kung maaari, araw-araw, kaya sa Bible, no, every day, no, they meet together and they worship the Lord every day. So abangan nyo po kasi magkakaroon tayo ng 22 days of prayer and fasting. Sabi sa katabi mo, araw-araw yan, ha? Amen. So sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong topic na deeper, no? Tayo pong lahat ay yumuko, tayo ay manalangin. Panginoon, muli po kami umaasa sa iyong pangako, Panginoon, na kapag kang yung mga nagtitipon, naroon ka sa kanilang kalagitnaan. At sa tuwing nandoon ang iyong presensya, may nangyayaring magandang bagay. Maasa kami muli, Panginoon, na mangungusap ka at magsasalita sa amin. Palakasin mo po mga nanghihina, i-revive mo nangangailangan ng revival, Panginoon. Dagdagan mo ang aming karunungan at karanasan sa iyo. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, malakas sa palakpak kay Lord. Tayo po lahat ay makakaupo. Deeper. Sa Luke chapter 5, verse 4, ito po yung naging topic natin nung last Sunday. Sabi ganito, when he had finished speaking, he said to Simon, now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. Sabi doon ng Panginoong Yesus, sa that time wala silang huli na isda, bagamat magdamag ng nangingisda itong sila Simon, wala silang mahuling isda, pero sabi ng Panginoong Yesus, now go out where it is deeper. Ibig sabihin mga kapatid, ito yung season kung saan kailangan tayo ay humayo o magtungo doon sa mas malalim na kalagayan, kung saan doon ay naghihintay ang pagpapala ng Panginoon. Sabi nga natin nung last Sunday, walang pagpapala doon sa kababawan. Kaya sabi mo sa katabi mo, tama na yung kababawan. Ulitin mo, sabi mo, kalabitin mo siya, titigan mo siya sa kanyang mga mata, sabi mo, tigilan mo na yung iyong kababawan. Amen. So, ating pag-uusapan sa mga ilang linggong ito, ang salitang deeper. Sabi mo sa katabi mo, deeper. Ulitin mo, deeper. Amen. Namiting na ako kay Mami kasi may tinuturo siya sa akin sa bagay na yan. Now, yung huli po natin na pag-usapan doon sa topic na Sunday is growing deeper in Christ. Sabi mo sa katabi mo, growing deeper in Christ. Ito po yung season, mga kapatid, at excited ako kasi yung amin pong napag-usapan ng ilang leadership natin ng 3 araw doon sa Batangas, it's all about sa paglalim natin patungo kay Kristo. Paglalim natin sa pagkilala kay Lord. Amen ba? Sabi sa katabi mo, alam ko, ito yung season, nalalalim ka pa. May mga ilang importanteng tanong po ko sa inyo na kailangan yung sagutin. Kasi minsan, ganito, tingin kayo lahat sa akin, may mga goal ho tayo sa buhay, may mga pangarap tayo, lalo pag bagong taon, di ba yung iba, nagkakaroon ng New Year's resolution, at iniisip nila, itong taong ito, magda-diet na ako. Sinong nagsabi niyang ilang beses, ilang taon na? O, di ba? Pero lagi na lang hindi nangyayari, parang yung kwento nung isa, sa Lunes, magda-diet ako, siniko siya nung katabi niya. Lunes ngayon. Sa susunod na Lunes, ibig sabihin, hindi na matatapos yon. No, may mga pangarap tayo, may mga gusto tayong marating, may mga gusto tayong magawa. Itong taong ito, magsisimula na ako ng business. Itong taong ito, sisimulan ko na itong ganitong bagay. Itong mga matagal ko nang iniisip. Itong taong ito, gagawin ko. Tama? May mga ganyan tayo, lalo pag bagong taon. Pero minsan, ito yung mahalagang tanong, wala ho tayong pangarap pagdating naman sa spiritual. May mga pangarap tayo sa mga natural, pangarap sa financial, pangarap sa relasyon, pero hindi po tayo nangangarap pagdating sa paglalim kay Lord. So some important questions that you have to answer. Number 1, what
are, parang si Koy yung nagtatanong, my personal goals in my relationship to the Lord. Meron ka bang personal goal sa relasyon mo kay Lord? And what is your personal goal pagdating sa relationship kay Lord? Meron ba? Meron ka bang goal kay Lord? Pag pinag-usapan ng relasyon mo kay Lord, meron ka bang tinatarget o iniisip na kailangan lumalalim ako kay Lord? Number 2, what is my personal vision when it comes to my own spirituality and walk with the Lord? Meron ka bang hindi lang goal, kundi pagitain pagdating doon sa iyong spiritual na paglakad sa Panginoon? And number 3, what kind of a Christian do I want to be? Ito yung dapat mong tanongin sa iyong sarili din. Anong klaseng Kristiyano ang gusto mong maging? Ulitin ko, sinabi ko kanina, tingin kayo lahat sa akin, maging sa mga nanonood sa atin through online. Marami tayong pangarap at tuwing bagong taon, may mga gusto tayong goal, mga vision na gusto nating matupad. Pero pagdating sa spiritual na bagay, minsan na pag-iiwanan tayo. Nandun pa rin ho tayo sa kababawan. Amen? Sabi muli sa iyong katabi, go deeper. Kailangan tayo po, ito yung time na lumago tayo. Kasi may mga Kristiyano, yung sinasabi po ng, nakikinig na po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, buksan mo ang iyong isipan at ang iyong puso. Ulitin mo, buksan mo ang iyong isipan at ang iyong puso. No, makikinig tayo at mag-aaral ng Word of God. Kasi may mga pagkakataon na sinasabi po, maging ng salita ng Diyos dito sa Hebreo 5:12, yung ganitong salita. For though, by this time, you ought to be teachers. You need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. Sabi rito, dapat sa panahong ito, kayo mga tagapagturo na ng mga tungkol sa Diyos, na kayo dapat ang nagtuturo sa mga oracle about God, the principles about God. Dapat sa itong panahong ito, bakit? Sabi sa katabi mo, ang tagal mo na kay Lord. Marami rito, totoo lang, matagal na sa Panginoon. No? Pero hanggang ngayon, ikaw pa rin ang dapat palakasin. Ikaw pa rin ang kailangan encourage. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang kailangan bisitahin. Ikaw kailangan i-J-group. Walang masama po sa J-group. Pero kung hanggang ngayon, ikaw lagi yung pinalalakas, kailangan lumago ka. Kailangan lumalim ka pa kay Lord. Sabi rito ng Hebreo, no, dapat ikaw na yung tagapagturo. Pat hanggang ngayon, meron pa rin dapat magturo sa'yo. At hindi mo kayang kainin yung solid food, kundi kailangan gatas pa rin. Sabi sa katabi mo, dapat tama na yung gatas sa'yo. Puro ka na lang laging pinapamper. Nandiyan kayo? Lagi na lang kayong pinapamper, lagi sa inyong magiging Kristiyano. 2022 na, may nangyayari na sa mundo ngayon. Nandiyan kayo, nakakaroon ng mga injection. May mga nakakaroon na ng mga microchip na ini-inject na sa mga tao. Hindi nyo ba nakikita yan? Itong nangyayari ngayon, itong COVID-19 na ito ay preparation. Doon sa biblical na nangyayari na sinabi ng Biblia, tatatakan ng lahat ng taong sinumang walang tatak, nang halimbawa hindi makabibili o hindi makapagbebenta. Alam niyo yung nangyayari na yan? Practice ho yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, panahon na, lumalim ka pa kay Lord. Kasi hanggang ngayon, yung solid food, hindi mo manguya. Bakit? Pa-baby ka pa rin. Yung sa katabi mo, tama na pa-baby. Pa-baby ka ng pa-baby. Pagka masasaktan ka, aayaw ka sa church. Hello? Kapag tinutuwid ka, ayoko na. Pag nire-review ka, ayaw mo na. Parang lagi kami pinagmamalaki kay Lord. Tanong yung katabi mo, may pagmamalaki ka ba? Lahat o tayo pinulot sa putik.
Lahat po tayo pinulot doon sa kasamaan, magulong buhay. Wala tayong may pagmamalakit, wala tayong pwedeng balikan sa dating buhay. Lahat po tayo kinahabagan lamang ng Diyos, kaya wala tayong may pagmamalaki. Dapat magnasa tayong lumago kay Lord. Amen ba? Marami tayong pangarap sa buhay, pero sinama mo ba yung pangarap na lumago? Na dapat ikaw na tagapagturo, pero hanggang ngayon, tinuturuan ka pa rin. Ikaw na dapat ang umaalalay, pero hanggang ngayon, ikaw pa rin ang inaalalayan. Dapat ikaw nang nagpapalakas, pero hanggang ngayon, ikaw pa rin ang pinapalakas. Bakit? Ang babaw mo pa rin. So you have to go deeper. The different kinds of Christians. Kasi sa Bible po, may mga iba't ibang klase or different types na pagiging Kristiyano. Letter A, alam natin ito. May mga hindi Kristiyano, non-Christians. Ang tawag sa kanila ay, ng Bible, ay natural man. This person is referred in the Bible as natural man. Pag hindi ka Kristiyano, sa Bible, ibig sabihin, you are in a natural man. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 14, itong mga natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. Yung mga natural man, hindi kayang maunawaan, hindi kayang matanggap ang mga bagay na spiritual na ayon sa Diyos, tungkol sa Diyos. Ito'y kamangmangan sa kanila. Pag natural man ka, hindi ka pa napapanganak sa Espiritu. Hindi ka pa born again. You are non-Christians. Now listen, hindi porket kinalakihan mo ay salitang Kristiyano ka. Ibig sabihin, Kristiyano ka na. Kung hanggang ngayon, hindi mo naunawaan ang mga bagay na spiritual, o hindi mo ni kayang tanggapin ang mga bagay tungkol sa mga bagay na makadiyos, at tingin mo ito'y kamangmangan, ibig sabihin, hindi ka pa Kristiyano. Hindi kayang tanggapin o maunawaan ng hindi Kristiyano ang mga bagay na spiritual. Ulitin ko, ha? Yung mga bagay na spiritual, sa hindi Kristiyano, hindi mo kayang unawain. Ni hindi mo kayang tanggapin. Nandiyan kayo? Kamangmangan. Yung pupunta ka ng church, magwo-worship ka, magpe-praise ka, mamaya iiyak ka. Sabi, kamangmangan yan. Kabado yan. Kasi bakit? Hindi ka pa Kristiyano. Amen? Letter B, the different kind of Christians. Those na ang tawag po sa kanila yung mga baby Christians. Ito yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse 1. And I, si Pablo po, nasasalita rito, brethren, could not speak to you as spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. Ito naman yung pangalawa. Una, hindi Kristiyano. Pangalawa, ang tawag sa kanila yung mga baby Christians. Bakit baby Christians? Hindi sila pwedeng pangaralan ni Pablo ng mga bagay na malalalim. Kaya lang nitong tanggapin mga gatas. Nandiyan kayo? Inaalagaan mo pa yan. Actually, ang tawag din ng Bible sa kanila, carnal. Naglalaro pa sa mga bagay na makamundo. Nandiyan kayo? Baby pa. Magtataas ang kamay kay Lord, talagang mag-worship ng Sunday. Pag Monday, magti-TikTok na mga kanta at mga sayaw na hindi Kristiyano. Hindi ko sinasabi masama mag-TikTok. Di sumayaw ka ng mga Christian song. Mag-share ka sa TikTok. Pero kung ang tini-TikTok mo, puro mga pa-sexy, tapos magpipilter ka na hindi mo naman, hindi nagiging ikaw na. Parang gumanda ka lang. Kaya pag nakita ka sa personal, ikaw ba yan? Hindi ka makilala sa personal. Ay na kayo? Carnal pa, sabi sa katabi mo, carnal. Ang carnal, ito yung mga pa-baby pa na Kristiyano. Letter C, meron naman ang tawag, yung
carnal Christians. Okay? 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 4. And I, brethren, could not speak to you as spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. I fed you with milk and not with solid food. For until now, you were not able to receive it. And even now, you are still not able. Kahit pilitin mo pala ito, mga carnal Christian na ito, mga naglalaro sa pagiging Kristiyano nila, pa-baby pa rin. Hindi nila kayang tanggapin ang mga bagay na spiritual. Kaya ito yung pag pinagalitan mo, iyak ng iyak. Di ba, baby? Pag pinagalitan mo, baby. Di ba? Pag binitawan mo, madadapa, hindi pa kayang lumakad, baby. Tapos makalat ang baby. Tama? Bigyan mo na pagkain yan, hindi pa niya kayang pakainin sarili niya, kakalat lang. Kaya kita mo yung mga Kristiyanong hindi pa mature, pa-carnal pa, pa-baby pa, ang kalat. Tama? Makalat ang buhay. No? Pag binitawan yan, madadapa, iiyak, or you are still carnal, for where there are envy, ito na yung mga ugali na carnal envy, strife, divisions among you. Are you not carnal, behaving like mere men? Parang natural men din yung dating ninyo. Kasi kung nasaan ang inggit, pagkakampi-kampi, division, andiyan kayo? Hindi ba kayo'y nagiging karnal, sabi ni Pablo? For when one say, I am Paul, and another I am of Apollos, are you not carnals? Pag sinasabi nyo, kampi-kampi, kami kay Pablo, kami kay Apollos, nagiging carnal kayo, di kayo Kristiyano. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Sabi ni Pablo. Kaya kung pumupunta ka sa church, listen to me, tingin kayo na sa akin, kaya dapat lumalim tayo Pag pumupunta ka sa church, dahil sa tao, baby ka pa. Ay na kayo? Ako, basta kay mami ako. Ay, hindi ako kay daddy. Mas malapit ako kay daddy. Hindi ako kay mami. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo nahahati. Pag kami mga inggitan, bakit parang mas malapit si sister kay daddy kaysa sa ako sa kanya? Pagkukumpara. Hello? Hindi ba sabi ni Pablo, kayo ay nagiging mga karnal? Hindi naman nahati si Kristo At hindi tayo narito para sa tao. Pero kung narito ka para sa tao, kapatid, hindi ka tatagal kasi mababaw ka pa rin. Kailangan lumalim ka na ang pagpunta mo sa church ay hindi para sa tao, kundi para kay Lord. Amen ba? Nang pagsamba mo kay Lord, hindi pakitang tao. Amen? Paglilingkod mo, hindi pakitang tao. Amen? Kundi lumalalim ka at lumalago kay Lord. Wala man nakakakita, wala man nakapupuna sa'yo, wala man nag-a-appreciate sa'yo dahil naglilingkod ka kay Lord. Ginagawa mo yon para kay Kristo. Amen? And then yung pang-apat, at ito'y dapat yung maging goal natin, there are mature Christians. Hebrews chapter 5 verse 14, solid food is for those who are mature, who have trained themselves to recognize the difference between right and wrong and then do what is right. Kasi minsan kaya nga natin madetermina, malaman kung anong tama at mali, ngunit wala naman tayong kakayanang gawin ang tama, carnal ka pa rin, baby ka pa rin. Dapat yung mga mature Christian, kaya mo na kainin kung ano yung solid na salita. Alam mo, pag sinabing solid food na tinutukoy dito ni Pablo, hindi na yung mga elementaryang katuruan. Hindi na yung mga bagay tungkol lagi sa repentas na magsisi ka sa kasalanan mo. Lagi na lang, alam niyo yung mga baby Christian, lagi na tungkol sa pagsisisi. May nagawa na naman ng kasalanan last week, Lord, patawarin mo ako. Lagi na lang humihingi ng kapatawaran. Kasi bakit? Paulit-ulit na ginagawa. E ano nangyayari sa'yo? Hindi ka lumalago. You don't go deeper in Christ.
Kaya lagi ka nalang humihingi ng humihingi. Bagamat alam mo kung anong tama at mali, pero hindi mo lang ginagawa kung ano yung tama. Kaya sabi sa katabi mo, may tama ka. Gawin mo yung tama. Sabi sa katabi mo, gawin mo yung tama. Kung hindi, may tama ka. Hello? So our goal, kasi may goal tayo dapat eh. Kung may goal tayo financially, may goal tayo this year, may goal tayo sa business, may goal tayo sa maraming bagay sa buhay. Dapat as Christians, ang goal natin is to become a matured Christian. We go deeper in Christ. Amen. Ito po dapat ang maging goal natin. Pag sinabing spiritually maturity, ibig sabihin po niyan, alam niyo kung ano, una, hindi ito, spiritual maturity is not about age. Hindi ito tungkol sa, ay kaya naman matatag na Kristiyano yan kasi matagal na sa church yan eh. O matanda na kasi yan. It's not about age. Sabi mo, wala sa age yan. Kaya yung iba, natatawa ko sa ibang mga simbahan, kapag ka may edad na puti ng buhok, elder na ng church. Elder by age. Pero pag sinabi mong elder, hindi ibig sabihin, pag elder sa simbahan ay may kinalaman sa edad. Ito'y may kinalaman sa kanyang pagiging mature na Kristiyano. Si Timoteo ay tinatawag na elder ng simbahan. Pero si Timoteo isang kabataan. Nandiyan kayo? So maturity doesn't have to do with age. Spiritual maturity is not about achievements. Ang dami ko nang ginawa. Lahat na ng fasting, prayer, every year, nandun ako. Lumago ka ba? Lumalim ka ba? So, hindi ito achievements. Lahat ng practice, nandun ka. Lahat ng ministry, pag binanggit, nandun ka, kasama ka rin. Hello? Hindi po tungkol yan sa mga ministry achievement mo. Hindi yan sa patagalan sa loob ng simbahan. Paramihan ng taon sa church. Hello? Minsan yung mas matagal nga sa simbahan, ito yung papunta na sa carnality. Hindi man po laging ganon, pero kadalasan, yung tumatagal pero hindi lumalalim kay Lord, pwede kasi, tumatagal ka sa church, pero hindi ka naman lumalalim. And spiritual maturity is not about appearance. Wala rin sa itsura yan. Yung tignan, banal na banal. Kung lumakad magsalita, meron po akong kilala, hindi ko nababanggitin yung pangalan dahil hindi rin naman siya kilala eh. Pero napansin ko, actually, kasama ko siya kanina eh. Sa isang meeting, okay? Lagi pagkakausapin, laging, alam mo yung magalang, hawakan yung kamay mo talaga. Ay, pastor, ay, ganun lagi, salamat, ganun lagi siya, ganun lagi. Pero alam niyo, matisod, masaktan, mabis sabihin, ayoko na kasi laging ganun. Pero kung titignan mo, napakabait. Kaya minsan wala sa itsura yan eh. Nandiyan kayo? Hindi porket kung tignan, napakalinis ang buhok. Kung magbis, lagi nakatakin. Kung lumakad, dahan-dahan yun yung spiritual. Bisa kung sino nga yung may tato, merong hikaw, mas wala rin pa kay Lord eh. Wala yan sa itsura. Sabi sa atin mo, wala yan sa itsura. Hello? Nandiyan kayo? So spiritual maturity is not about appearance. So what is the definition of maturity? Maturity by definition implies that a person has come to a place where the fruit of the Spirit in his or her life has become so complete that it can be pleasurably enjoyed by others. Alam niyo po, tingay lahat sa akin mga kapatid, ang hinahanap na bunga sa atin ng Panginoong Hesukristo, hindi lang yung tao na dinadala mo kay Lord, bagkus yung bunga ng Banal Espiritu. Lumalalim ka kay Kristo dahil yung bunga ng Banal Espiritu ay nakikita sa buhay mo. Nandiyan kayo?
Yun yung bungang hinahanap ng Panginoon sa atin. Kung saan kaya ka nagmamature at nakikilala kang matured Christian sabagat nakukumpleto sa'yo yung bunga ng banal na Espiritu na kung saan yung iba nare-recognize yun, nakikita. Magbanggit kayo ng mga bunga ng banal na Espiritu. Love, joy, di ba? Yung love. Alam mo yung bunga ng banal na Espiritu, pag sinabing matured ka na sa love, hindi mo lang minamahal yung kamahal-mahal. Pag mature ka na, kaya mo nang mahalin kahit hindi ka mahal-mahal. Sabi sa katabi mo, kahit hindi ka mahal-mahal, kaya mo nang mahalin. Tama? Love, joy. Yung joy, walang kinalaman sa nangyayari sa paligid mo, kundi this is a fruit of the Holy Spirit in your life. Kahit may pagsubok, kahit may suliranin, ano man ang yung pinagdadaanan, may kagalakan ka. Kanya kayo? Temperance. Yung pagpipigil sa sarili, isang bunga ng banal na Espiritu yan. Pag matured Christian ka na, kanya kayo? Kaya mo magpigil sa sarili mo. Kahit nililigawan ka ng pinaka-pogi sa church. Sabi ni Isa, parang ako yata yung pogi na sinasabi ni Daddy Blen, ha? Oy! Mag-mature ka pa. Akala mo lang yon. Kahit may crush sa yung pinaka-cute na babae sa church, dahil may ikaw yung spiritual mature, at meron kang spirit of temperance, kaya magpigil. Kahit nagpapakyut sa tabi mo yan. Focus. 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 Paano yung focus? Ganun, focus, focus. Naging joke ho namin yan doon sa 3 araw eh. Dahil marami ho mga, yung mga bagay na may umaagaw ng aming atensyon. Bola, basketball, swimming pool, no? Video okay, karaoke, TV, Netflix. Kaya lagi usapan, focus, focus, focus. Pero hindi, nakuha pa rin sila ng Netflix. Nakuha pa rin sila ng basketball. No? Ayan. Temperance. Isang bunga ng Espiritu yan. Kaya mo magpigil sarili. Kahit na galit ka na, Lord, kalma lang, kalma. Nandiyan kayo? So yung bunga ng Espiritu ay nakikita sa iyong buhay. So ano yung mga bagay na magiging indikasyon sa atin, yung banal na Espiritu na yon, and then bibigyan ko po yung 4 na bagay na makikita kung ang isang mature Christian ay nasa buhay mo. Letter A, a kind of Christian that God can use for His purpose. Ito yung isang mature Christian eh. Na isang klase ng Kristiyano na magagamit ng Diyos para sa kanyang layunin. Yung kagamit-gamit ka na. 2 Timothy chapter 2, verse 20 to 21, but in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor, and some for dishonor. Sa bahay, may iba't ibang lalagyan dun eh. May ginto, may pilak, mayroon din yari sa kahoy at clay. No? Ano ba sa Tagalog ng clay na? Putik. Some for honor and some for dishonor. Hindi pa na lahat ng lalagyanan na gagamitin sa tahanan ay para sa honor. Yung iba para lang sa dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor. Pero kung ninanasa mo, yung ikay maging kagamit-gamit na yari ka sa ginto at pilak, gagamitin ka para sa honor. Sanctified and useful for the master. Prepared for every good work. Kasi ang bunga ng banal na Espiritu, alam niyo po ano? Yung mabubuting gawa. Kaya sabi mo sa katabi mo, pag Kristiyano ka, na lumalalim, lalo kang bumabait. Ulitin mo, pag Kristiyano ka, na lumalalim, lalo kang bumabait. Walang Kristiyanong malalim na nagiging salbahe. Pag lumalalim ka kay Lord dahil may bunga ng banal na Espiritu sa buhay mo, lalo kang gumagawa ng mabuti.
ang buhay mo lalong nagiging kagamit-gamit sa Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi para sa dishonor o kahihiyan. Di ba alam niyo mga hindi Kristiyanong malalim? Ito yung kahiya-hiya kay Lord eh. Di ba Kristiyano pa naman yan? Bakit nandoon sa ganung lugar? May ka-holding hands. Saka, lalaki siya. Bakit lalaki ang ka-holding hands? Kahiya-hiya. Tama? O maaari kahinaan mo yan. Maaaring yan yung iyong buhay noon. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, sabi ng Bible, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala ng dati niyang pagkatao, siya'y pawang bago na. Babaguhin ka naman ni Lord eh. Yung kahinaan mo'y nagiging isang patotoo. Kaya magiging patotoo mo na lang yon. Dati po, ka-holding hands ko, ka-chick to chick ko, lalaki. Kahit lalaki ako. Nandiyan kayo? Pero ngayon, binago na ako ni Lord. Kasi babae na ako. Operada na po ako. Hindi ganon. Ha? Kundi talagang binago lalaki na. May kanta nga yan eh. Dating, badong, naging bading. Dating badong, naging bading. Dating bading, naging badong. Para naalala ko lang yung isang may pinost, yung merong kissing challenge. Pagtingin niya, babae, pero what is your name? Ano yun? Raul. Ganda yun. And tell your name. Raul. Kaya ingat-ingat din kayo. Kala nyo lahat ng maganda, ha? Ngayon, hindi lang lahat ng pogi, lalaki. Yung iba dyan, nakala nyo lalaki. Pero ikaw, pag nagmamature ka kay Lord, sabi ng Bible, a kind of Christian that God can use for His purpose. Yung layunin ng Diyos sa buhay mo nangyayari, nagiging kagamit-gamit ka para sa kanyang kaluwalhatian. Letter B, matured enough to weather the storms of life. Ito yung isang Kristiyano na dapat nating naisin eh. Yung isang matatag na Kristiyano na kahit anong pagdaanan na bagyo ng buhay, nandiyan ka pa rin kay Lord. Nandiyan kayo? Hindi yung konting hangin lang. Minsan number one lang yung hangin. Natangay ka na agad. Hindi pa nga signal number one. Umambun lang na wala ka na, natangay ka na. Pero dapat yung matured enough to weather the storms of life. Para sinabi ni Pablo, 2 Corinthians 4, verse 7-12, sa Tagalog po, ngunit kaming pinagkalooban ng kakayamanang spiritual na ito. May kayamanang spiritual na ipinagkaloob sa kanila. Ay hamak na sisidlan lamang tulad ng mga palayok upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Ito sabi niya, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsan nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Hindi po masamang mabagabag minsan. Kasi talagang lalo sa panahon ngayon, tumataas na naman ang Omicron, mababagabag ka. Ano kayang mangyayari? Pero di ka nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Verse 10, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. At habang kami dahan-dahang namamatay, kayo na may nagkakaroon ng buhay. Ibig sabihin, yung klase ng pagiging lingkod ni Pablo, ano man ang kanyang pinagdaanan, ginamit siya ni Lord para sa iba. Yun yung klaseng matured na Kristiyano. Kahit may pinagdadaanan, ginagamit pa rin sa iba.
Bakit? Hindi na siya nakapokus sa kanyang sariling buhay. Yun ang isang mature Christian na lumalalim kay Lord. Hindi ka nakatingin sa iyong pangangailangan, hindi ka nakatingin sa iyong sariling interes. Anong akin dyan? Anong para sa akin dyan? May posisyon ba ako dyan? Meron ba akong ano dyan? Kundi ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man pagsubok na iyong hinaharap, nagpapatuloy ka sa Diyos alang-alang kay Kristo at sa tawag na itinawag sa iyo ng Panginoon. Amen? Ano man ang pagdaanan, sabi sa katabi mo, ano man ang pinagdadaanan. Nawa, itong 2022, alam ko marami tayong pagdadaanan sa ating buhay. Mga hamon sa paglilingkod, hamon sa buhay, mga bagyo na pagsubok sa buhay. Pero pag tayo lumalalim as we go deeper in the Lord, mapagtatagumpayan natin at nagpapagamit tayo sa Diyos. Amen. Na kahit na nakaalang nakasalalay ang ating buhay, yun yung mature Christian. Hindi ka nakatingin sa iyong sarili na. Sariling interest, sariling pangangailangan. Sabi nga ni Pablo, at habang kami dahan-dahang namamatay, kayo namin nagkakaroon ng buhay. Kasi naka-sold out na kay Lord . Nangihina siya habang naglilingkod, pero habang nangihina naman siya, may lumalakas na iba. Nangihina yung kanyang physical kasi grabe yung kanyang pinagdadaan ng endurance sa mga pagsubok, kinulong, hinagupit, kung ano-anong ginawa sa kanya. Pero hindi . He's matured enough para sa anumang pagnaanan ng buhay, mapagtagumpayan. Letter C, the type of Christians that others can follow. Isang tipo ng Kristiyano na pag tinignan ka, ito yung mature . Gusto ko maging tulad niya. Tulad ni sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 11 verse 1, imitate me just as I also imitate Christ. Gayahin mo ako tulad ng paggaya ko kay Kristo. Mahirap sabihin yan. Nanya kayo? Kung hindi ka matured Christian . Sige, subukan mo. Sabihin mo sa asawa mo yan, gayahin mo ako. Sabi sa'yo, ha? Kilala kita dong. Di ba ang hirap? O sabihin mo man na sa katabi mo, ang hirap . Gayahin mo. Sige, subukan mo, gayahin mo ako. Ba't kita gagayahin? Napakataban mo sa pamba. Kung hindi ka kakalabitin, hindi ka sisimba. Kaya sabi sa katabi mo, tama ng pagiging mababaw. Hello, mangarap naman tayo mga kapatid, na kaya natin sabihin sa next generation, sa mga kabataan, gayahin niyo ako tulad ng paggaya ko kay Kristo. Pero kung di mo kaya sabihin yan, dahil nakatingin ka lagi sa iyong kahinaan, alam mo yung mga kakulangan mo, lumago ka kay Lord. Sabi sa katabi mo, lumago tayo. Upang masabi natin, tayong tipong Kristiyano na kayang gayahin ng iba. Amen. Letter D, a true reflections of Christ to the world. Pagka-matured Christian ka to the standard and measurement of Christ, yun yung gusto natin, kaya Christ is the vision . Diba? Dito sa JTV Manila, ang ating vision, Christ is the vision. Anong klaseng Kristo yung sa atin? Hindi yung Kristo ng sabungan, sa pula, sa puti. Nandiyan kayo? Kundi yung Kristo kung saan ay nagpakababa, umabot sa tao. Nandiyan kayo? Nakikita si Kristo sa atin. Sabi nga ng 2 Corinthians chapter 3 verse 2 to 3, pakinggan nyo ito, napakaganda. Kayo na mismo ang aming rekomendasyon. Sabi ni Pablo, kayo na nakasulat sa aming puso at makikilala at mababasa ng lahat. So si Kristo hindi lang nababasa na sa Bible, kundi nababasa sa buhay mo. Maliwanag na kayo ang sulat ni Kristo. Ang sulat ay pinadala niya sa magitan namin. Hindi nakasulat sa magitan ng tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa puso ng mga tao. Anong klaseng matured Christian? A deeper Kristiyano? Yung nababasa yung Bible sa'yo.
Tingnan mo yung katabi mo, may nababasa bang Bible dyan? Wala. Isinulat na sa mukha, no? Wala pa rin mabasa. Ang nababasa ng iba, si Allah eh. Quran ang nababasa. Sabi rito, kayo ang, sabi rito, kayo na mismo ang aming rekomendasyon. Kayo na nakasulat sa aming puso at makikilala at mababasa ng lahat. Hindi yung nakasulat sa tinta na isinulat sa tinta o sa tapyas ng bato, kundi inilagay sa puso ng mga tao. Ito yung totoong Kristiyano kasi kitang-kita sa buhay mo. Amen. Ito yung tipong Kristiyano na nagre-reflect si Kristo sa kanilang buhay. Letter E. Dito ako magtatapos. Meron pa pala. May F din. A Christian who is not consumed with satisfying his or her own needs, but who is a true servant to the needs of others. Ito yung Kristiyanong hindi nakokonsume ng sarili niyang pangangailangan, kundi naglilingkod sa pangangailangan ng iba. Mark chapter 10, verse 44 to 45, and whoever of you desires to be first shall be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Ito yung dapat maging goal din natin eh. Tayo yung Kristiyanong, hindi tayo consume ng ating sarili pangangailangan, kundi paano tayo magagamit sa iba. And last, letter F, a Christian who genuinely senses God's anointing in his or her life. Ito yung Kristiyanong nararamdaman mo. Alam mo kung nandyan ba yung presensya ng Diyos, yung anointing ng Diyos sa buhay mo o wala. Pag matured Christian ka na, sabi sa katabi mo, pag matured Christian tayo, nadadama mo ang presensya ni Lord. Alam mo yan. 2 Thessalonians chapter 1, verse 11 to 12. Dahil dito, lagi namin kayo idinadalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo. Yun ang panalangin sa atin ng Biblia. Maging karapat-dapat sa pagkatawag ng Diyos sa inyo. At sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabuti niyong hinahangad at maging ganap ang inyong mga gawaing ibinunga ng pananampalataya. Yung pinapanampalatayanan mo ay nagbunga ng mabubuti. Sa gayon, mapaparangalan ninyo ang ating Panginoong Hesus at kayo na may pararangalan din niya ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo yung pinaka-word doon na gusto kong kunin? Yung naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo. Tinawag tayo ng Diyos. Sabi sa tayo mo, tinawag ka ng Diyos. Hindi aksidenteng ikay naging Kristiyano. Listen, hindi naging aksidenteng napunta ka ng JTG Manila Church, naging manggagawa ka, na in love ka sa ministry. Hindi aksidente yan. May purpose ang Diyos sa buhay mo. At dapat alam mo na, Lord, ito ba ginagawa ko? Nalulugod ka pa rin ba? Kasama ba kita, Panginoon? Yung presensya ng Diyos, nararamdaman mo o hindi? Yung isang tipo na Kristiyanong mature, na alam mo yung presensya ng Diyos kung malayo sa'yo o hindi. At nagiging karapat-dapat ka doon sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Kaya kapatid, tingnan lahat sa akin, as we go deeper in Christ, hindi natin pwedeng i-compromise ang calling natin kay Lord. Sabi sa katabi mo, wag mong ipagpapalit ang tawag mo sa Diyos. Ulitin mo, wag natin ipagpalit ang tawag natin sa Diyos. Wag tayo maging tulad ni Esau, na dahil lamang sa mangkok ng sopas, ipinagpalit ang kanyang pagiging panganay. Dahil sa pagnanasa niyang siya'y makakain, yung kanyang laman na pagnanasa, makalaman na pagnanasa. Alam niyo po, marami mga tao, mga Kristiyano, dati mightily ginagamit ni Lord, pero dahil napagpalit nila ang kanilang anointing sa pagnanasa ng mga bagay na makalaman, hindi nila binantayan ang kanilang calling. Nandiyan kayo? Nahulog sa pagkakasala, in-enjoy
ang pagkakasala. Minsan okay lang tayo magkamali. Pero yung ini-enjoy mo na yung kasalanan, yun na nakakatakot. Nandiyan kayo? Minsan okay lang magkamali, lalo hindi mo naman sinasadya, hindi mo gusto. Pero yung ini-enjoy mo yung pagkakamali na yon at may conviction ng Diyos sa buhay mo, pero binabaliwala mo. Isang araw, yung anointing ng Diyos sa buhay mo, mawawala. At yung calling sa buhay mo, hindi nagiging worthy sa ginagawa mo kay Lord. Nandiyan kayo? Kaya sabi mo sa katabi mo, bantayan mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Let's go deeper. Lumalim pa tayo kay Lord. This year, 2022, JTG Manila, family, workers, leaders, members of this church, let's go deeper. Kung saan nandoon yung utos sa atin ng Diyos, let's go and make disciples for Jesus Christ. Tayong lahat ay tumayo. Anong goal mo this year 2022? Nawa, kapatid, kung meron man tayong ipa-priority. Ikausap po ba ako? Kung meron man tayong ipa-priority, mga kapatid, hindi mga bagay na material, mawawala lahat yan. Nauubos ang kayamanan. Lumuluma yung mga bagay na material. Tama? Yung binili mong bagong-bago, paggamit mo, luma na yun eh. Pinaka-high-tech na cellphone, magkamit ka man yan, yung pinaka-ninanasan ng lahat, kahit kidney ibebenta daw. Magkaroon ka man yan, isang araw, luma na rin yan. Hindi yan ang dapat natin naisin sa mundong ito. Kahit makamit mo lahat ng yan, kung hindi ka naman nagiging kagamit-gamit kay Lord, nakakalungkot ang buhay. Maging tipo tayong Kristiyano kung saan nagiging kagamit-gamit sa layunin ng Panginoon. Isang matured Christian na anuman ang pagdaanan sa buhay, nagpapatuloy sa Diyos at lalong nagiging matatag. Isang tipong Kristiyano na pwedeng sabihin ng iba, gusto kitang gayahin. Kitang-kita si Kristo sa iyong buhay. Hindi ka nako-consume ng mga material na bagay sa mundong ito, kundi ang desire mo ay paano ka magamit ng Panginoon. At ang number one priority mo sa buhay mo ay ang presensya ng Diyos. Kamusta ng iyong spiritual na kalagayan? Kamusta ng paglago mo kay Lord? Kamusta ng paglalim mo sa Kanya? Nasa ka na sa level ng iyong pagiging Kristiyano? Nangangarap ka pa bang lumalim kay Lord? Or you just go with the flow? Listen to me. Spiritual maturity ay dapat intentional. Ini-intention mo na lumalim kay Lord. Pwede ba, JTG Manila family, this year 2022? Let's go deeper. Let's go deeper. Sabi sa atin mo, let's go deeper. Let's go deeper. Again, let's go deeper. Let's go deeper. Let's worship the Lord. Hallelujah.